Good mo good morning po mga kaibigan. Nandito po kami nakasakay po kami sa Archangel ng Tugo. Galing Maynila, papunta po kami ng Dumaguete. Ngayon po ang location namin ay between Quezon and Tablas Island, which is Romblon. Yan po nakikita ninyo ay island ng Romblon. Medyo malakas po ang hangin. Nandito po ako ngayon sa roof deck ng Tugo. Ayan po ang pamangking ko. Kasama ko ngayon ang kapatid kong isa, medyo senior, wala pa dito, nasa ibaba pa po at natutulog pa. Ayan po ang itsura ng Tugo na cruise ship, small cruise ship na biyaheng Manila to Dumaguete. Ayan po ang mga pasero nagsasunbathing dahil sa ilalim, dahil napakalakas po ng aircon, kaya nagpapainit po sila ngayon dito sa araw. Ayan po ang itsura ng Tugo. Umalis po kami ng alas 8 ng gabi sa Manila Port. Ang estimated arrival po sa Dumaguete is mamayang alauna ng madaling araw, which is October 11 na po yun. So almost more than 24 hours ang travel po from Manila to Dumaguete. Okay naman po ang breakfast. Tama lang po mapuno ang tiyan para hindi malipasan ng gutom, pero okay naman po ang lasa. Ayan po. Dito naman po, yung island na yan yan po ang island ng Quezon. Actually hindi po island ng Quezon, which is peninsula ng Quezon. Ang place po na yan ay dyan po nalolocate ang Katanawan going to San Andres Fort, San Francisco at Buena Vista. Yan po siya. So nagta-travel po itong Tugo between Quezon and Romblon Island. Ayan po ang mga tao na napainit ang kailang mga katawan. So ayan po siya. Ayan po ang roof deck ng Tugo Saint Archangel. Punta naman po tayo sa likuran. Ayan po ang tagiliran ng barko. Po ang likuran ng barko. Makikita nyo po yung bilis ng takbo dahil namumuti po ang dagat. Yan po ang dinadaanan ng barko. Ayan po. May mini court po dito sa roof deck kung gusto maglaro, pero delikado po kasi syempre ang bola mapupunta po sa dagat. Ayan po mga tao, mga nag-viewing, enjoying the sightseeing. Ayan po ang island ng Tablas. Yan po ang Tablas sa group of island na matatagpuan po dyan ng Romblon, Ojongan at Kajongan. which is ang pier po dyan, ang biyahe po dyan sa Tablas Island is from
Batangas Pier going to Romblon Island, Romblon Pier. Wala pong biyaheng magmula Manila hanggang Romblon. Ang tanging biyahe lang po dyan kung sakaling gusto nyong mag-tour o mag-sightseeing or viewing sa mga magagandang lugar dyan sa Tablas Island, which is Romblon, is kailangan nyo pong pumunta ng Batangas Port muna bago po kayo sumakay ng ferry patungong Romblon Island. At siya nga po pala, itong biyahe po namin ito ay nagko-cost po ng 3,270 pesos. Estimate po yan with free breakfast, lunch, and dinner. Yung fare po na yan is for ordinary fare lang po, mega class cabin, which is okay naman po. One class cabin consists of 8 person, aircon, okay naman po siya. Pero kung gusto niyo first class na medyo maganda ang dating sa inyo, pwede po kayo mamili ng business class cabin, tourist class cabin, which is consists of 1 or 2 person in each cabin. So nagpo-cost po na medyo mahal, pero maganda-ganda po naman sa pagkain compared to ordinary fare na katulad ng ano namin. Kasi po itong Mega Plus is economy fare o economy sa lahat ng tao na can afford lang po na biyahe. Ayan po siya. Yan po ang close view ng Tablas Island. Kung makikita nyo po, meron pong nagpi-fishing. Actually hindi po siya nagpi-fishing pala. Maliit na ferry or canoe na nagta-travel between small barangays from the island of Tablas going to Quezon. Very risky pong sumakay sa mga ganyan, pero yung mga taong nakatira po sa Tablas Island or Romblon Island, sanay na po sila kahit po may bagyo, yan po sinasakyan nila. From barangay to barangay, island to island, yan po ang sinasakyan nila. Kasi wala pong malaking barko na tulad nito sinasakyan ko na magta-travel between Romblon Island to Quezon. Only Manila to Dumaguete or Manila to Cebu to Mindanao. Ayan po, makikita nyo po siya. Safety naman po ang pagsakay dito sa Tugob, dahil for every corner meron po siyang mga life jacket, mga salbabida. Yan pong mga white things na yan, for emergency po yan. Just in case there's an accident, tinutro po yan sa dagat at nagiging salbabida or lifesaver. Ayan po siya. Makikita nyo po yan yung pilot house. Dyan po ang navigator kung saan nagda-drive or nandyan yung location ng mga captain to navigate this ship. Ayan po. Yun po ang radar ng barko kung saan nadidetect nila kung aayos ang takbo ng weather or ang weather ngayon. Yan po nagsasabi, yung umiikot na yan po ang radar. Yan po ang pamangking ko nagsosolo. Kita nyo po siya. Ayan, namimiss niya po ang pamilya niya eh. Nananawagan po yan. Ayan po siya, nakaupo. Tapos na po ang breakfast niyan eh. Bababa muna po ako, i-entertain ko po kayo dun sa ibaba kung saan po kami
natutulog. Ayan po. Ayan po ang kapatid ko sinasabi. Ayan po ang kasama ko po yan sa pag-travel ko. Ayan po siya. Ayan po yung bali panganay namin sa ngayon. Tinatanong niya po kung anong lugar ito. Ito po yung between Tablas Island, Romblon and Quezon. Nasa gitna po tayo ngayon. Yan po ang utol ko. Tandaan niyo po mukha niya na. Ayan po. Nagbablog ako. Ayan po siya. Bababa po muna tayo sa baba. Medyo mahina po ang pandinig ng utol ko, kaya binubulong, halos isigaw ko po sa kanya. Ayan po, bababa muna tayo. Ayan naman po yung ano tawag niyan, a boat na may motor just in case po. Yan po ang additional for safety. Yan po ang makina. Kung maririnig nyo po ang tunog. Yan po, at medyo nadidikit na po tayo sa mga few kilometers away from Tablas Island. Sa likod po niyan, yan po ang location ng Romblon, City of Romblon. Tingnan nyo po mga tawas, nag-enjoy po sila for viewing. Kaya masarap po sumakay sa barko dahil hindi po kayo maboboring. Medyo mahaba lang po ang travel. Almost more than 24 hours po ang travel. Pero actually, yung punta namin ng Dumaguete, bali stopover lang po ng Tugo ang Dumaguete. From Manila, itong cruise ship po ng Tugo is from Manila to Dumaguete up to Dipolog City. So yung Dumaguete po, yan po ang stopover lang po. So darating po kami doon ng almost madaling araw na, either 12 o 1 o'clock in the morning. Then for the few hours, mag-embark lang po ng mga tao, and then diretso na po yung tao going to Dipolog City. Ayan po, bababa po muna tayo. Yan naman po yung charging station kung saan naguhulog po sila ng 5 pesos for every minute. So depende po sa bilis ng inyong cellphone. Kasi kung totally lobat ng cellphone nyo, nagko-cost po yan ng mga almost 50 pesos or more than 50 pesos para po ma-fully charge yung cellphone. Ayan po. Pasok na po tayo sa Mega Plus cabin. Ayan po siya. Ayan po yung basin kung saan pwede kayo mag-toothbrush or mag-hilamos. Tidy naman po siya. Hindi naman po siya actually marumi. Ayan po ang hallway going to Mega Plus kung saan po kami natutulog ng pamangkin ko. Dahil po yung brother ko is a senior citizen, so doon po siya na-assign sa tourist cabin. Ayan po. Ayan po ang room namin. So ayan po siya. Diyan po ako ayan po yung mga kasamaan ko sa ayan po. Say hello po. Hello. Ayan po siya. Ayan po ang cabin namin. Nandyan po kami sa itaas ng pamangking ko si Sammy. So that's 2, 4, 6, 8, 10 beds to 10 bed banks. Tapos yan po sa taas,
Yan ang po ang tourist cabin kung saan medyo class ng konti ang hinahigaan. Yan po, diretso naman po tayo sa canteen or the entertaining area. Ayan po. Ayan po yung entertaining area kung saan dyan po nagla-live band yung pag sa gabi. Ayan po siya. Ayan. Okay naman po yung food niya dahil dyan po kami nag-breakfast kanina. Pero ito pong Harrison Cafe, dyan po yung medyo mataas yung, sa cabin na medyo first class ang cabin po, dyan po yan. Kaya special din po yung food nila, iba po sa ordinary food. So yan po, isa pong family po yan na kumakain sa umaga. Ayan po. Ayan po yung safety jacket. Kaya very safety po mag-travel sa Togo. Dahil for every corner po nandyan po yung mga safety jacket nila just in case po hindi natin masabi kung anong takbo ng panahon. So madali po siyang makuha. So ito naman po yung receiving area which is the front desk. Yan po yung paborito ng apo kong si Nika. Kung saan gusto niyang bumili palagi ng mga stuffed toys. Yan po siya. Ayan po yung rest area kung saan pwede pong mamahinga o tumupo. Kung kayo po yung naboboring o naiinitan na sa roof deck, ayan po sila. Pero medyo mahina lang po ang wifi dito. Ayan naman po ang quick mart kung saan bibili kayo ng mga accessories or like groceries. Ayan po siya. Ayan po mga laman niya sa groceries. Okay naman po siya pero it will cost you too much. So syempre depende po yan sa area o sa accessories. Ayan po. Ayan po ang cashier. So meron na naman po tayong nalolocate dito na safety jacket sa other side of entertaining area. So very safety po talaga. Ayan po. Ngayon po nandito, kung nainitan po kayo sa taas at gusto nyo pong mag-viewing ng, alam nyo na, sa tabing dagat, dahil mainit sa taas, pwede pa kayong bumaba dito dahil aircon, tapos sumupo po kayo dyan for relaxing. Tapos makikita nyo po yung sa window yung takbo ng dagat or ayan, makikita nyo po, ganyan po kabilis yung Togo. Ganyan po siya kabilis. So hindi po to katulad ng mga ordinary Roro na mabagal. Tulad po ng binabiyahe namin from Piodoran to Masbate, medyo maliit po yon. So yung Roro po, itong laki po ng Togo na Arcangel, which is one Togo, siguro ang size nito mga tatlong laki ng ordinaryong Roro. Ganun po kalaki ang ship ng Togo. Para po siyang floating hotel. Ayan. Ito po yung front desk kung kailangan nyo po na information. So ngayon po naubos na po yung stock ng Goldilocks kasi breakfast time, so maybe mga lunch in the afternoon maglalagay naman po sila ulit dyan ng mga stock. Ayan po. Ayan na po. Yan po yung mga employee ng front desk. Ayan po silang gaganda po nila, popogi. Paki-subscribe na lang pag na.
Ito po yung salon. Ayan po siya. Ayan, may makikita naman to sa YouTube. Ayan po siya. Kung gusto nyo magsalon dito sa loob ng Tugo, ayan, pwede po dyan. Ayan. Akyat po tayo sa taas. Ayan po. Ay, teka, dun po tayo sa bandang ibaba para makita po natin yung entrance kung saan normally pumapasok ang mga tao. Ayan. Bago tayo makyat sa taas. Kasi dito nakalocate yung cabin ng brother ko kanina. Ayan po. Puntahan natin yung cabin ng utol ko. Ito siya. Yan po yung malalaking baggage na hindi na magpipit sa kanilang bed, kaya dito na lang po sa hallway nilalagay. Ayan po siya. Say hi. Oh, good morning daw. Good morning din. Ayan po. Pasok pa tayo sa tourist area kung saan nakalocate po natutulog brother. Ayan po, makikita nyo po sa hallway nito. Nasa kanan po yung mga bagay na lalaki, pero safety naman po. Ayan po yung dito po yung room ng utol ko. Ayan, room tourist 56. Katabi niya po yung window at meron din po siyang building. Ayan po. Balik na po tayo sa taas. Diyan po kami umakyat kanina nung nasa Manila pa kami. Yan po yung entrance sa labas kung saan i-guide kayo ng mga attendant kung anong room kayo, saan ang cabin ninyo. Ayan po. And then umakyat po kami kanina dyan. Yan po siya. Kaya alalay lang po ang pagkakbang kasi sa dami ng tao nagmamadali, baka po matalisod kayo. Ayan po. Tapos may mga toilet naman po for emergency. Ayan. So convenient po talaga. Kahit po maraming pasahero, nakalat naman po yung mga toilets. Ayan po. Yan po ang entrance ng lobby. Yan po ang name ng barko. Cruise ship Saint Michael the Archangel. Yan po ang itaas. Yan po siya. Medyo kakonti lang po ang tao dahil mga tulog pa. Napuyat yun kagabi sa kahakot ng gamit nila. And then at the same time kagabi may live band na tumutugtog. So mga late midnight na natapos yung mga nanonood. Kaya late din sila natulog. Ayan po. Akit po tayo ng konti sa taas. Pero hindi po tayo pwede pumasok doon dahil ano po yun yung tourist cabin. Akit lang po tayo para makita natin ang view. Hotel po, no? Ayan. Ayan po siya. Yan po ang first class cabin. Very quiet. Ayan po, baba na po tayo. Yan po ang hallway going to entertain area, food center.
Ayan po. So very quiet po. Ngayon lang po ako nag-take ng video kasi po kahapon nung dumating po kami, medyo congested po, ang dami pong tao, mga rush hour. Papasok pa po sila, nilolocate pa nila yung mga designated area nila kung saan sila natutulog. Ngayon po medyo quiet, kaya makikita nyo ilan na lang yung mga tao naglalakad, mga pagod po yan. Iba dyan, katatapos lang po kasi mag-breakfast, kasi ang breakfast po dito is between 6 to 8 lang po. So kung mamimiss nyo po yung 8 o'clock, sorry na lang po, wala po kayong, kahit po libre kayo sa meals, kung mamiss nyo yung time na yon, wala na po kayong makukuha. Kaya kailangan early makakuha na po kayo. Yan na po siya. Yan po. So konti na lang po natitira sa pagkain. Yan. Iba po. Meron pa naman pong konti. Ayan. Yan po. Po siya. Compare po, ayan po yung mga pasahero ng Tugo. Compare po sa cost ng food dito sa loob, siyempre po talagang twice the price sa labas. Kasi kung tulad po ng coffee, kung bibilin nyo sa labas yung 3-in-1, it will cost you maybe mga 40 pesos. Pero dito po nagko-cost po siya ng 40. Pero may mga free naman siya, additional free biscuits and additional things. Ayan po siya. Subukan po natin umakyat sa tourist cabin, pero hindi po tayo pwedeng pumasok kasi may sarili po silang private. So akyat lang po tayo para makita po natin. Ayan po siya. Good morning po. Sa area po nila may designated charging station din po na nagko-cost po siya ng 5 pesos for every 5 minutes I think. So kung wala po kayong power bank, nagko-cost po kayo ng malaki. Pero kung wala po kayong power bank, talagang dito lang po ang charge niyo. Pero hindi naman po ninyo pwede iwanan, siyempre delikado. So mag-i-stay po kayo until na ma-fully charge po yung cellphone nyo. Ibang tingnan po natin sa kabila. Tingnan po sila. Akit po tayo dito. Ayan po yung charging station. Nakapila po sila. Kahit po ganyan karamihan, pero pag lahat ng mga pasahero naloobat ang cellphone nila, bali kulang pa po yan, bali pumipila po sila. Napupuno po tong area na to sa pagcha-charge ng cellphone. Ayan po, akit po tayo sa taas. Balik na po tayo doon sa roof deck uli. Ayan, nandito na po tayo. Ayan po. Ayan po siya. Nandito pa rin po tayo sa area ng Quezon. Ayan po sa kabilang area ng Quezon, and sa left side ko po is still po Tablas Island. Ayan po sila. Ayan po.
Medyo mainit na po kasi iba nag-hide na sa shed. Mataas na po ang sikat ng araw. Hindi na po maganda for vitamin C. Ayan po siya. Kung makikita po nyo sa tindi ng araw, ayan po, nag-hide na po yung isa, para makatawag lang. Kasi ang hirap po kumuha ng signal. Depende po sa location ng barko. Minsan dadaan po sa area na walang signal, so suddenly napuputol po yung connection. Kaya lumalabas po sila para makikonek. Ayan po. Yan po. Tingnan ko, makikita niyo mga tao nakatago na po, nag-hide na po sila. Ayan po ulit yung pamangking kong Lonely the Lonely. Po yung dagat. Actually may bagyo daw po, pero sa bandang Northern Luzon po siya patungo. So hindi po kami affected sa biyahe. Safe po ang biyahe namin. Kasi po ang takbo ng barko, ang way ng barko sa opposite po sa way ng bagyo. So hindi po siya risk para mag-travel. Pero may mga advisory naman po ang Tugo kung talagang nataon na may ticket na kayo, may schedule na kayong bumiyahe, and then suddenly may bagyong dumating na which is risky talaga for traveling. Nag-advisory po ang Tugo na ika-cancel nila ang biyahe nila going to south, either na Visaya or Mindanao. Ika-cancel po yan nila. Ayan po. Pero masabi ko lang po, maganda po ang Tugo. Safe po siya. Huwag po kayo matatakot kung yung mga first time na mag-travel ng barko na hindi sanay, dahil siguro ang probinsya nila walang sea travel, and then may mga relatives sila na nakatira sa Visaya or Mindanao. Mostly ang ginagamit nila para mabilis is airplane. Pero ang airplane, nagko-cost po ng high cost ng airfare po yun. Pero depende po sa inyo kung meron po kayong booking na early booking na mura, promo, the best po yun. Pero kung gusto nyo mag-travel ng viewing o sightseeing, the best po ang cruise ship ng Tugo. Kasi kahit malayo po or matagal lang ang travel nyo, kung mapapagod po kayo, pwede naman po kayo matulog sa sarili kayong cabin tulad sa amin. Tapos pag na-boring kayo, pwede kayong manood ng mga live entertaining shows sa ibaba. Ayan po. So ulitin ko po, ang schedule po ng Manila to Dumaguete is ang nakuha po namin is October 9, 8 o'clock PM po ang alis sa North Harbor sa terminal ng Tugo. And then estimated arrival sa Dumaguete Port is around 12 to 1 AM midnight. So mamaya pong madaling araw. So medyo hindi po maganda kasi madilim. Mahirap po bumaba ng barko o mag-travel, pero may susundo naman po sa amin yung pamangkin ko. Pero after nung stopover ng Tugo sa Dumaguete, continuous po ang travel nila. Yung ibang mga passenger, diretso po yan ang Dipolog. Yun po ang last trip nila. So from Dipolog going to back to Dumaguete and back to Manila po yan. Ayan po siya. Sana po pasensya na po kayo kung medyo hindi po tayo sanay
mag-vlog or mag-entertain o mag-explain ng isang bagay, pasensya na po kayo sa akin kasi bago lang po ako. Pero sana po makatulong po ito sa inyo kung gusto nyo magplanong mag-travel by sea. Ayan po siya. Madali naman po mag-book, mag-online booking lang po kayo. Ayan po, may kids po. Ayan po yung pasahero. Mag-online booking lang po kayo. Tulad ng ginawa ng pamangkin ko. Very convenient po kasi pagdating nyo sa port ng Manila, mag-reissue lang kayo, reconfirm lang po sa booking nyo, bibigyan po kayo ng another ticket na issue sa office ng Tugo. Diretso na po yun. And then sa terminal, magbabayad lang po kayo ng passenger terminal, magbabayad po kayo ng additional na 105 pesos. Pero yung terminal fee po kanina, okay naman po dahil aircon po siya. Hindi naman po nakaka-relax po ang mga tao. So yun po, kung sa tingin nyo maganda, wag po kayo matatakot magbiyahe. Pero lang po, kung may bagyo, talagang wag po kayo mag-travel. Pero kung maganda naman po ang panahon tulad nito, ayan, makikita nyo naman po yung ulap na puting-puti. Ayan po. Tapos may mga bata pa po yung kasama. Ayan po siya. So safe naman po siya. Maganda naman po mag-travel by sea. Kaya depende na lang po sa inyo yan. Kung gusto nyong madali ang uwi, pwede naman po yung airplane, or kung gusto nyong relaxing para hindi kayo mahirapan, pwede kayo matulog kahit mahaba pong oras, okay naman po. Pero sa akin po, depende lang po, case to case basis lang po. Pag emergency ang punta nyo sa probinsya, syempre kailangan po madalian, so magte-take po kayo ng airplane. Pero magko-cost po kayo ng malaki kung walk-in, kung hindi po kayo sa promo ng airplane. Ayan po siya. Sige po, marami pong salamat po ulit at thank you po kung sino man po mga viewer ko dyan. Maraming salamat po. Pakisubscribe na lang po. At sa sunod vlog ko po, video ko po sa ibang location, i-upload ko rin po dito para kahit po nasa bahay po kayo, panoorin nyo po itong video ko. So may imagine nyo po na para na rin po kayo sumakay sa barko at nakarating po kayo kung saan po yung napupuntahan namin. Sige po, thank you very much po. Maraming salamat po.